Yung kabila, yun. Yan ba? Yan yun. Hindi ko po alam kung nanonood pa rin kayo ng Senate serye o ng mga bagay na nangyayari po sa ating gobyerno. Pero isa po sa mga bagay na nangyayari sa akin itong mga nakaraan as I follow what is happening in our government is ako po ay napapuzzle o ako po ay nagtataka kasi parang ang nangyayari, mga magulang ko at kapatid, parang lahat ng mga taong kumakalaban sa administrasyon at maging doon sa majority, parang sila yung laging nahahainan ng kaso. Napansin niyo po ba? I'm not trying to propose anything, mga magulang ko at kapatid, but I don't think na ako lang yung nakakapansin nito. Na si Marcoleta, na antag doon, na nahainan ng kaso, tapos ngayon naman po, bubuksan yung kaso laban kay Cayetano. And believe me, I am not pro Cayetano or Marcoleta, pero what I am seeing, nakakapuzzle po o nakakapagtaka na bakit parang yung mga taong laban sa administrasyon as well as laban sa majority ay patuloy na nahahainan ng mga kaso. And the thing is, as we look into our passage this morning, makikita natin, mga magulang ko at kapatid, na yung pagkapuzzle ko, yung pagkapuzzle na nararamdaman ko is the same thing na nakikita natin dito sa text na ating mababasa. Kasi dito po sa text na ating babasahin, makikita din po natin yung mga tao na napapuzzle sa mga bagay na nangyayari sa kanilang paligid. Kung kayo po ay may Biblia, samahan niyo po minsan pang buklatin ang ating pag-aaralan dito sa John chapter 7 verse 25 to 31. Nabasa na po natin to kanina, but I'm going to repeat it for the sake of clarity. Sabi po dito sa John chapter 7 verse 25 to 31. Kaya't sinabi ng ilang taga-Jerusalem, hindi ba ito ang gusto nilang patayin? At narito siya, at hayagang nagsasalita. Ngunit wala silang sinasabing anuman laban sa kanya. Kinikilala kaya ng mga pinuno na siya ang Kristo? Ngunit alam natin kung saan galing ang taong ito. At pagdating ni Kristo, walang nakakaalam kung saan siya galing. Hindi ako naparito. Kaya't sumigaw si Jesus habang nagtuturo sa templo. Kilala ba talaga ninyo ako at alam niyo kung saan ako galing? Hindi ako naparito para sa sarili ko lamang. Ang nagsugo sa akin ay tapat at siya ay hindi niyo nakikilala. Kilala ko siya sapagkat galing ako sa kanya at siya ang nagsugo sa akin. Dahil dito, tinangka nilang dakpin siya, subalit wala isa mang nanghahas sapagkat hindi pa dumarating ang oras niya. Gayunman, marami sa mga naroon ang sumampalataya sa kanya. Sinabi nila, kapag dumating ang Kristo, gagawa ba siya ng mas maraming himala kaysa sa ginawa ng taong ito? Ang Diyos po ang nagpala sa kanyang salita. Mga kapatid, alam niyo naman po na tayo po ay nandito sa Lectio Continua sa Gospel of John at sa pagpapatuloy po natin sa ating pag-aaral dito sa Gospel na ito, ang talata po na ating bibigyang diin sa umagang ito ay ipinapakita po sa atin, mga magulang ko at kapatid, yung naging bunga ng hindi pag-aresto ng mga religious leaders sa Panginoong Jesus. So, yung bagay na pag-aaralan natin ngayon, yung talata, yung nilalaman nito, papakita dito sa atin yung naging bunga o naging resulta ng hindi pag-aresto ng mga religious leaders sa Panginoong Jesus. Kung ating maaalala, nakaraan po sa ating mga pag-aaral, yung pag-aresto po sa Panginoong Jesus at pagpaplano na siya ay patayin ay nakita na nating nabuo sa mga previous passages na ating pinag-aralan. Naalala niyo po, kung kayo po ay tuloy-tuloy na kasama ko nag-aaral nitong Book of John, mapapansin niyo po na nung mga nakaraang passages, nagkaroon sila ng plano na patayin ang Panginoong Jesus. In fact, bago po dumating ang Panginoong Jesus dito sa Judea, they were looking for Jesus para siya ay patayin. Hinahalap nila si Jesus kasi gusto nilang arestuhin at gusto nilang
patayin. And by this time, mga magulang ko at kapatid, pagdating po ng John chapter 7, verse 25 to 31, established na po yung hostility ng mga religious leaders laban sa Panginoong Hesus. Ibig sabihin, yung hostile nilang pag-iisip o yung kagustuhan nilang patayin ang Panginoong Hesus at arestuhin ay nasa sukdulan na. Ito na po, established na po yung hostile na pag-iisip at nararamdaman nila sa Panginoong Hesus. Dahil dito, mga magulang ko at kapatid, nung panahon na pumasok ang Panginoong Hesus sa Judea, nagturo siya, mga magulang ko at kapatid, pero wala pa rin ginawa yung mga religious leaders. Ito po, mga magulang ko at kapatid, ay nagdulot ng puzzling mindset sa mga taong nakakakita dito. Dahil hindi pa rin nila inaaresto ang Panginoong Hesus, dahil hindi pa rin nila pinapatay ang Panginoong Hesus. Ang tanong ngayon ay hindi, dahil nga po established na gusto nilang patayin at arestuhin ang Panginoong Hesus. Ang tanong ay hindi kung gusto ba nilang arestuhin o patayin ang Panginoong Hesus, kundi ang tanong ngayon ay ito, bakit hindi pa nila ito ginagawa? Kasi established na Alam na natin na gusto nilang arestuhin at patayin ang Panginoong Hesus. So ang tanong ngayon, bakit hindi pa nila ito ginagawa? At yan din po, mga magulang ko't kapatid, yung tanong ng mga tao dito sa teksto na ating pinag-aaralan. These people are asking. Pag binasa niyo po yung ating talata, ang tanong nila, di ba't gusto nilang patayin o arestuhin si Jesus? Bakit hindi pa nila ito ginagawa? Eto't hayagan siyang nagtuturo. Bakit hindi pa nila inaaresto? Bakit hindi pa nila ginagawa? At mga magulang ko't kapatid, it became a puzzle to them. Ano ibig sabihin ng puzzle? Nagsilbi ba itong katakataka sa kanila? Na para bang isang bagay ito na hindi dapat nangyayari, pero yayari. It became a puzzle to them. From this, it tells us na ang kawalan nila ng pagkilos laban sa Panginoong Hesus ang naging dahilan para yung mga tao ay mapuzzle sa kanilang inaction, para magkaroon ng pagtataka yung mga tao. And what is so interesting is, kung titignan natin maigi, mga magulang ko at kapatid, hindi lamang pagtataka ang ibinungan nito sa mga tao. Ibig sabihin, yung hindi nila pag-aresto sa Panginoong Hesus at hindi nila pagpatay sa Panginoong Hesus, ang ibinungan nito, hindi lamang pagtataka. From our text, tuwiran din itong ipinapakita sa atin na ang kanilang yung hindi nila pag-aresto sa Panginoong Hesus, yung hindi nila pagpatay sa Kanya, ang siyang nagtulak din sa mga tao to think, na maisip na baka ang kawalan nila ng pagkilos laban kay Jesus ay indikasyon na kahit yung mga religious leaders ay naniniwala din sa mga bagay na sinasabi ni Jesus. For example, siguro kaya hindi nila pinapatay at inaaresto ang Panginoong Jesus kasi maging sila din naniniwala na si Jesus na yung Kristo. Yun yung naging bunga nito sa kanila. Hindi lang sila na-puzzle, ang bunga din ng kanilang hindi pag-aresto kay Jesus, nagdulot din ito ng concluding matter sa isipan ng mga tao. At ang conclusion nila, siguro kaya hindi nila hinuhuli si Jesus kasi si Jesus na talaga yung Messiah. Pero pansinin niyo po, after nilang maisip yon, after nilang mag-conclude doon, mga magulang ko't kapatid, hindi pa rin sila nakumbinsi. It led them to be puzzled again. Kasi ang sabi nila, mula dito makikita natin na dahil nga, sabi, siguro naniniwala yung mga religious leaders na si Jesus na yung Messiah. Ang problema, hindi pwedeng si Jesus yung Messiah kasi alam natin kung saan siya nang galing. Yung Jesus, yung Kristo, hindi dapat natin alam kung saan siya maggagaling. So, napuzzle sila, tapos napuzzle na naman sila. At itong mga magulang ko't kapatid yung dahilan kung bakit, kung mapapansin niyo po sa ating announcement, ang title po ng ating mensahe, Puzzled Again. Bakit po? Kasi ito yung recurring theme dito sa text na to. Ito yung paulit-ulit na nangyayari sa talatang ating pinag-uusapan. Nalito yung mga tao at after nilang malito, nagkaroon sila ng concluding matter, nagkaroon sila ng solusyon, pero after nilang magkaroon ng solusyon, nalito na naman sila. Paulit-ulit silang napuzzle sa mga bagay na
nangyayari. At kung ating mapapansin, mga magulang ko at kapatid, puzzle after puzzle ang kanilang naranasan. Alam niyo po yung tipong pagkatapos mong masolve tong puzzle na to, ito na naman, meron ka na namang bagong puzzle. Ganun po yung nangyayari dito sa ating talata na pinag-uusapan. Ngunit, fortunately, mga magulang ko at kapatid, hindi tayo iniwan ng kasulatan o hindi tayo iniwan ng ating talata na walang sagot sa mga puzzles na to. Actually, nilinaw po ng salita ng Diyos yung sagot sa mga puzzles na to. At ito po, mga magulang ko at kapatid, dito po natin kukunin yung ating mensahe. Doon po sa paglilinaw ng talata sa mga puzzles na to. Ito po yung mensahe natin sa umagang ito. Ang katotohanan patungkol sa kung sino si Jesus ay nagiging malinaw lamang sa magitan ng kapahayagan ng Diyos at hindi sa magitan ng pangangatwiran ng tao. Mga magulang ko at kapatid, ito po yung mensahe natin sa umagang ito. Ang katotohanan patungkol sa kung sino si Jesus ay nagiging malinaw sa magitan ng kapahayagan ng Diyos at hindi sa magitan ng pangangatwiran ng tao. At napaka-importante po ito, mga magulang ko. Bakit po? Kasi isa po sa mga bagay na pinag-uusapan dito sa ating talata, sino ba talaga si Jesus? That is the question that keeps on bothering them. Yun po yung tanong na gusto nilang masagot. The problem is, yung inaction o yung kawalan ng kilos ng mga religious leaders became a puzzle to them, at yung pinanggalingan din ng Panginoong Jesus became a puzzle to them. Kaya hindi sila makapag-decide kung sino ba talaga itong Panginoong Jesus. Kung sino ba talaga si Jesus noong kanilang panahon. At ang katotohanan ng ating mensahe sa umagang ito, mga magulang ko at kapatid, ay malinaw nating makikita from our text na pinag-aaralan. Kasi kung titingnan natin maigi, it is quite obvious na kung hindi pinaliwanag sa atin ng kanyang salita ang mga kinalilito ng mga tao, maaaring maging tayo din ay malito din sa mga bagay na nangyayari na ating binasa. And actually, that is one of the blessing na meron si John sa kanyang gospel. Pag pinag-aralan niyo po yung Gospel of John, ito po yung pattern na mapapansin niyo. Magbibigay si John ng misunderstanding ng mga tao, tapos yung misunderstanding na yon ipapaliwanag niya, tapos yung paliwanag na yon doon natin makikita yung katotohanan. At yan po, mga magulang ko at kapatid, ay malinaw nating makikita dito sa ating text na pinag-uusapan. And mga kapatid, could it be possible na maging tayo din, kung hindi ito pinaliwanag sa atin ng kasalatan, ay napuzzle din sa mga kung wala ang paglilinaw ng salita ng Diyos. And this is why, as an individual who wants to understand the Word of God, who wants to know kung sino ba talaga ang Panginoong Jesus, we should never rely sa ating mga sariling pangangatwiran to shed light sa kung sino ba talaga ang Panginoong Jesus. Kasi kagaya nga po ng ating mensahe sa umagang ito, magiging malinaw lang sa atin kung sino si Jesus sa magitan po ng salita ng Diyos at hindi sa magitan ng katwiran ng tao. Hindi kailanman magiging malinaw sa iyo si Jesus kung magre-rely ka lang, kung aasa ka lang sa pangatwiran ng tao. Kailangan mo yung salita ng Diyos. At dito po, sa umagang ito, mga magulang at kapatid, sa ating pong pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos, tingnan po natin kung paano sinagot ang dalawang palaisipan na meron po dito sa ating teksto. Ito po yung dalawang palaisipan na sasagutin natin ngayong umaga na ito. Una, why was Jesus not arrested? Bakit hindi inaaresto ang Panginoong Jesus? Bakit hindi nila pinapatay ang Panginoong Jesus? That is the first puzzle that we are going to solve. And the second puzzle that we are going to solve is this. Why did they fail to recognize Jesus? O bakit hindi nila kinikilala si Jesus bilang Messiah? That is the two puzzles that we are going to solve this morning. And let us first go through the first puzzle. Bakit hindi inaaresto ang Panginoong Jesus? Remember, mga magulang ko at kapatid, this became a puzzle to them. Itong tanong na to, naging puzzle sa isipan ng mga tao. Bakit po? Kasi nga, kung hindi totoo yung sinasabi ng Panginoong Jesus, dapat hinuli na siya. Nagigets niyo po ako? Nagtuturo ang Panginoong Jesus. Nagtuturo siya ng mga bagay na sinasabi niya, ako yung Diyos. Kapantay ako ng Diyos. At sa panahon nila, pag nagturo ka nun, dapat death penalty ka na nun. The problem is, the people know that the religious leaders wanted to kill him, wanted to arrest him, pero up until now, hindi pa rin nila inaaresto ang Panginoong Jesus.
So the question is, why? Bakit hindi nila inaaresto ang Panginoong Jesus? At dito po sa John chapter 7, verse 25 to 26 at verse 30, ipinapakita po sa atin yung dahilan kung bakit hindi pa rin naaresto ang Panginoong Jesus. For the sake of time, I won't be reading it, pero ang dalawang bagay po yung gusto kong bigyan natin ng pansin mula sa mga verses na ito na makikita nyo po dyan sa notes natin. Unang bagay na gusto ko mapansin natin, una, the first is the people who wanted to arrest him. Sino ba yung gustong umaresto sa kanya? At pangalawa, ano yung dahilan bakit hindi nila ito ginagawa? That is the two things na gusto kong bigyan natin ng pansin sa umagang ito. Una, sino yung gustong umaresto sa kanya? At pangalawa, bakit hindi nila ito nagagawa? Let us first look at the people who wanted to arrest him. Kung ating mapapansin, yung mga taong tinutukoy dito na gustong dumakip sa Panginoon, dito sa verse 30 is actually not specifically mentioned. Babasahin ko lang po yung verse 30. Sabi doon, dahil dito, tinangka nilang dakpin siya, subalit wala ni isimang nangahas sapagkat hindi pa dumarating ang oras niya. Pansinin niyo po, hindi sinabi ng Biblia kung sino specifically yung gustong dumakip sa Panginoong Jesus. Ang tinutukoy ba dito ay yung mga religious leaders o ang tinutukoy dito ay yung mga tao dito sa talata na ating binabasa? Kung titignan natin maigi yung ating immediate context para masagot natin ito, mga magulang ko at kapatid, it could be possible na ang tinutukoy dito ay yung mga religious leaders. After all, yung word na day, pagka binasa niyo po kasi ito sa English Standard Version, mga magulang ko at kapatid, ang sinabi po dito, word na day. Sa verse 26, sa verse 30, is actually the same word na ginamit po sa verse 26. This is explicitly seen doon po sa ESV translation. Sabi po doon, they wanted to arrest him. Tapos sa verse 30, they wanted to arrest him. Yung word na they, naulit na naman. And yung they doon, ang pinatutungkulan, walang iba kundi yung mga religious leaders. With that, it is possible, mga magulang ko't kapatid, na ang tinutukoy dito na gustong umaresto sa Panginoong Jesus ay walang iba kundi yung mga religious leaders. They are the ones who wanted to arrest Jesus. Pero, the thing is, mga magulang ko't kapatid, there are biblical scholars who believe na dahil hindi specifically binanggit ni John kung sino yung gustong umaresto sa kanya, sabi nila, it could be possible na ang mga taong tinutukoy dito ay yung mga hindi yung mga religious leaders, kundi yung mga sympathizers ng mga religious leaders. That is the people who wanted to arrest him. But since, ito po yung dahilan kung bakit hindi specifically daw sinabi kung sino yung gustong umaresto sa kanya. At mga magulang ko't kapatid, these are the people who were puzzled. And this is still, it could be possible na ang rason kung bakit very broad ang pag-describe ni John, sabi po ng mga biblical scholars, is because he is less interested, mga magulang ko, ako po personally, I believe this, na ang dahilan kung bakit hindi specifically sinabi ni John kung sino yung gustong umaresto sa Panginoong Jesus is because si John po, mga magulang ko't kapatid, hindi siya interesadong sabihin sa atin kung sino yung gustong umaresto sa Panginoon. Mas interesado siyang sabihin sa atin kung bakit hindi nila nagawang arestuhin at patayin ang Panginoong Jesus. So para bang, wag na natin pag-usapan kung sino yung gustong umaresto sa kanya. Pag-usapan na lang natin bakit hindi siya naaresto. At ang sabi po ng Biblia, mga magulang ko't kapatid, ang sabi po na, importante po yun, mga magulang ko't kapatid, kasi ito yung paraan para masolusyonan natin yung unang puzzle na meron ng mga tao. And looking at the text, makikita natin na according kay John, ang dahilan bakit hindi nagawang arestuhin o patayin ng mga religious leaders ang Panginoon isn't because they secretly believe that Jesus is the Messiah. Naalala niyo po, dito sa ating talata, ang isipan ng mga tao, kaya hindi nila inaaresto ang Panginoon kasi secretly naniniwala na din sila na si Jesus ang Messiah. Na para bang, siguro kaya hindi nila inaaresto si Jesus kasi naniniwala din sila na si Jesus na yung Messiah. Ganun yung isipan ng mga tao. Pero, pag binasa po natin yung ating text, particularly in verse 30, ano pong sabi ni John? Kaya hindi nila inaaresto ng Panginoong Jesus ay hindi dahil secretly naniniwala sila,
kaya hindi nila inaaresto ang Panginoong Jesus is because, mga magulang ko't kapatid, hindi pa dumarating ang oras niya. Ibig sabihin, mga magulang ko't kapatid, gusto man nilang patayin, gusto man nilang arestuhin ang Panginoong Jesus, hindi nila magawa. Bakit po? Kinokontrol kasi ng Diyos ang mga bagay. Hindi sila pinapahintulutan ng Panginoon. At napaka-importante po nito. Bakit po? Kasi sa magitan ng partikular na detalye na ito, tinuturuan tayo nito ng katotohanan patungkol sa soberanya ng Panginoon. Pag sinabi nating soberanya ng Panginoon, mga magulang ko't kapatid, ang tinutukoy natin dito ay yung kapangyarihan ng Panginoon na naayusin yung mga pangyayari sa ating mga buhay. At pinapakita nito, mga magulang ko't kapatid, na dahil sa sovereignty ng Panginoon, even the hostile act na gustong gawin ng mga tao laban kay Jesus is actually subordinate sa makapangyarihang kalooban niya. Ibig sabihin, mga magulang ko't kapatid, kahit yung mga masasama nilang balak sa Panginoong Jesus, hindi nila magawa kasi kailangan muna nilang ipasakop sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin nito, unless pahintulutan ng Diyos, hindi nila ito magagawa. Kaya hindi nila maaresto, kaya hindi nila mahuli, kaya hindi nila mapatay ang Panginoong Jesus kasi ayaw silang payagan ng Diyos. From this, it tells us na ang rason bakit hindi nila nagagawang arestuhin o patayin si Jesus ay hindi dahil hindi nila tinatry. Ang rason bakit hindi nila ito magawa ay dahil sa kapangyarihan ng Diyos. At importante ito, mga magulang ko't kapatid. Bakit po? Kasi tinuturuan tayo nito ng isang napakahalagang katotohanan. At ano yung katotohanan na ito, mga magulang ko't kapatid? This is the point. Kahit ang makakapangyarihan sa mundong ito ay nasa ilalim pa din ng kapangyarihan ng Diyos. Di po ba napakasarap isipin nun? Na kahit yung mga makapangyarihan sa mundo, the religious leaders, they were powerful enough during their time. Pero under sila ng kapangyarihan ng Diyos. At ganun din po sa ating panahon. Kahit yung mga makapangyarihan sa panahon natin ngayon, under pa rin po sa kapangyarihan ng Diyos. At bilang mga mananampalataya, mga magulang ko't kapatid, yung katotohanan ito, mga kapatid, should actually bring hope to our hearts. Mga magulang ko't kapatid, yung katotohanan na lahat ng bagay di sa lupa nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, dapat po nagbibigay ng pag-asa sa ating mga puso. We had this Bible study kahapon kila Ninang Jane at ang paulit-ulit namin na pag-uusapan ay yung mga aksidenteng nangyayari sa daan. Tapos, kalakip noon, napag-usapan din namin, mga magulang ko't kapatid, yung nabalitaan nyo po ba sa balita, yung silaksak ng ice stick na nagtatrabaho lang. And because of it, mga magulang ko't kapatid, di ba, sinaksak siya ng ice stick, nagtatrabaho lang siya, tapos kinuha yung motor niya. Because of it, meron ka makikita ngayon sa mga Facebook, sa social media, na mga tao na yung likod ng kanilang manubela, may nakalagay doon sa likod, sabi, meron po akong anak, kapapanganak lang, wag niyo muna akong papatayin. Kung gusto niyo akong nakawan, kunin niyo na po yung pera ko, pati na po yung sasakyan ko, wag niyo lang po akong papatayin. Meron pa iba na kapapanganak lang po ng misis ko. Meron na sila. Bakit po? Kasi natatakot na sila sa mga bagay na nangyayari dito sa ating lupa. Imagine, kahit po si Ninang Jane kapon, sabi niya sa akin, isa daw sa dahilan kung bakit hindi raw sila bumiyahe kasi natatakot na raw silang bumiyahe. Bakit po? Kasi kung titignan natin yung bagay na nangyayari sa ating paligid, mga magulang ko't kapatid, it seems like paggrabe yung mga bagay na nangyayari sa ating paligid. Napapansin niyo po ba, mga magulang ko't kapatid, parang paggrabe yung nangyayari sa ating paligid. Na para bang, kung titignan, pasama na lang, pasama. Imagine, mga magulang ko't kapatid, magnanakaw ka na lang ngayon, sasaksakin mo pa, pwede mo na rin namang nakawit. I'm not trying to propose na magnakaw ka, pero ang point ko, mga magulang ko't kapatid, people today will not just rob you, they will even kill you. And that is the thing that keeps on happening in our nation today. And this is why yung katotohanan ng ating mensahe ngayon, mga magulang ko't kapatid, yung katotohanan na kahit yung mga masasamang loob under sa kapangyarihan ng Diyos is a wonderful news to all of us. Dapat ito po ay nagbibigay ng pag-aasa sa atin. Bakit po? Kasi dahil dito, we can still be sure na walang nagaganap ng hiwalay sa kapangyarihan ng Diyos.
kung paanong hindi naaresto si Jesus at kung paanong hindi namatay si Jesus nang hindi pinahihintulutan ng Diyos, ganun din naman sa ating paligid, mga magulang ko at kapatid. Walang nangyayari sa ating paligid na hiwalay sa kalooban at pagpapahintulot ng Panginoon. Ibig sabihin yan, God is still in control. And if it weren't for the sovereignty of God, mga magulang ko at kapatid, imagine niyo to, kung walang control ang Diyos sa lahat ng bagay, kundi dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, baka mas malala pa dyan yung nangyayari. Have you ever imagined kung hindi nakikialam yung kapangyarihan ng Diyos sa ating paligid, baka mas malala pa yung nangyari sa ating paligid. But praise God, kontrolado pa rin ng Diyos ang lahat ng bagay. And this is why nakakatakot sa impyerno. Alam niyo kung bakit nakakatakot sa impyerno? Nakakatakot sa impyerno doon. Bakit po? Kasi wala na doon yung pagkilos ng Diyos. Ang mararamdaman mo na lang doon, ang makukuha mo na lang doon ay yung kasamaan o yung bagay na nararanatan na di sa lupa. Apart from the grace of God. That is what hell is. Kaya nakakatakot po yung impyerno. Dito po sa lupa, kahit papano nararanasan natin yung habag at biyaya at pagkilos ng Diyos. At kung wala yung pagkilos ng Diyos, baka mas malala pa yung ating nararanasan. Mga magulang ko at kapatid, kung paanong napakagrabe siguro ng ginawa ng mga religious leaders sa Panginoon. Imagine niyo, gusto nilang patayin ng Panginoong Jesus, gusto nilang arestuin ng Panginoong Jesus, pero hindi nila magawa. Bakit po? Dahil sa kapangyarihan ng Diyos, ganun din naman, baka mas grabe pa yung ating kalagayan sa mundong ito kung hindi dahil sa pamamahala na ginagawa ng Diyos. Ngunit mga magulang ko at kapatid, yung katotohanan ito ay hindi lamang dapat nagbibigay comfort sa ating mga puso. Mga kapatid, yung katotohanan din na ang lahat ng bagay din sa mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, dapat din itong nagsisilbing hamon sa ating mga puso na patuloy na magpasakop sa Kanya. Ibig sabihin nito, mga magulang ko at kapatid, kung maging ang mga pinakamatataas sa pinuno, mga masasamang loob, ay hindi nakakakilos ng lumpas sa itinakdang hangganan ng Diyos, gaano pa kaya tayo? Mga kapatid, kung ang kanilang kapangyarihan ay nasa ilalim ng soberanya ng Diyos, wala tayong dahilan upang isipin na maaari tayong mamuhay ng hiwalay sa Kanyang paghahari. Dahil dito, ito po yung hamon ko sa bawat isa. Tigilan na po natin ang pamumuhay sa mundong ito na hindi iniintindi ang kalooban ng Diyos. Intindihin po natin, mga magulang ko at kapatid, yung kalooban ng Diyos. Kasi imagine niyo po dito, kaya hindi nila nagagawa yung gusto nilang gawin kasi hindi pa niloloob ng Diyos. At kung hindi mo alam yung kalooban ng Diyos, therefore hindi magiging malinaw sa iyo yung mga bagay nito. Let us begin to embrace na siya po yung hari at hindi tayo. Let us begin to embrace yung katotohanan na hindi po tayo dapat ang masunod kundi yung Diyos. With that being said, let us align our plans and even our schedule na ang intensyon ay ipasakop ito sa ating Panginoon Diyos. After all, if we look at the text, malinaw naman nitong ipinapakita na ang pamamahala ay maaasahan. Pamamahala ng Diyos ay ating maaasahan at mapagkakatiwalaan. Kasi imagine niyo po, mga magulang ko at kapatid, dahil po sa pamamahala ng Diyos na pabuti tayo. At dahil dito, wala na po tayong rason para ito ay labanan. Balikan po natin. Bakit natin lalabanan ang paghahari ng Diyos kung ang paghaharing iyon ang nagdala kay Kristo sa krus para sa ating kaligtasan? Imagine niyo po kaya po si Kristo napunta sa krus, bakit po? Kasi pinamahalaan yun ng Diyos. Dahil yun sa kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, ang parehong Diyos na nagtakda ng oras ng kamatayan ni Kristo ay siya rin Diyos na nagtakda ng daan na ating kaligtasan. Kaya nga this morning, dalangin ko na makita ng bawat isa na ang tamang tugon ay hindi paglaban sa kanyang paghahari, kundi pananampalataya at pagpapasakop sa kanyang anak. Tanggapin po natin, kilalanin po natin si Jesus bilang paraan ng ating kaligtasan. But another thing na binigyang solusyon ng ating talata, mga magulang ko at kapatid, is this: why did they fail to recognize Jesus?
Hindi lamang po nilinaw ng ating talata kung bakit hindi nila pinatay ang Panginoong Jesus. Nilinaw din po ng ating talata kung bakit hindi nila kinikilala ang Panginoong Jesus. Sa John chapter 7 verse 27 to 29 sabi po doon, ngunit alam natin kung saan galing ang taong ito. At pagdating ni Kristo, walang nakakaalam kung saan siya nanggaling. Kaya sumigaw si Jesus habang nagtuturo sa templo, kilala ba talaga ninyo ako? At alam nyo kung saan talaga ako galing? Hindi ako naparito para sa aking sarili ko lamang. Ang nagsugo sa akin ay tapat at siya ang hindi nyo nakikilala. Kilala ko siya sabagat galing ako sa kanya at hindi siya at siya ang nagsugo sa akin. Pansinin niyo po mga magulang ko at kapatid. Like I said kanina, dahil yung mga religious leaders hindi nila inaaresto ang Panginoong Jesus, nagkaroon ng isipan sa mga tao, sabi nila, siguro kaya hindi nila inaaresto si Jesus dahil siya yung Messiah. Yung conclusion nila. But it made them question this conclusion. Sabi nila, teka, kung siya na yung Messiah, hindi po pwede yun. Bakit? Kasi alam natin kung saan siya nanggaling. Yung Messiah, dapat hindi natin alam kung saan nanggaling. And as they discuss kung tatanggapin ba nila si Jesus bilang Messiah o hindi, nagkaroon na naman sila ng rason para tanggihan siya. At ano po yung rason? Yung kanyang origin. Ito naman yung naging rason nila bakit hindi tatanggapin si Jesus. Sabi nila, kasi alam nila kung saan sila nanggaling. Pag binasa po natin to, it seems like ang dahilan kung bakit hindi nila matanggap si Jesus ay dahil alam nila kung saan nanggaling ang Panginoong Jesus. And that, apparently, mga magulang ko at kapatid, kaya po sila ganito mag-isip kasi there is a false idea during their time na itinuturo, hindi ng scripture, kundi ng kanilang tradisyon, na yung Messiah pag dumating, darating siya, na yung Messiah nagtatago lang. Ganito po yung turo ng kanilang tradisyon. Hindi po ng salita ng Diyos, itinuturo sa kanila ng kanilang tradisyon. Ganito po yung turo ng tradisyon nila. Yung Messiah, nandyan na, pero nagtatago lang. At darating yung panahon, sa tamang panahon, lalabas siya, pero hindi natin alam kung saan siya nang gagaling. Nung lumabas si Jesus, isip nila siya na yung Messiah. Ang problema, hindi nila matanggap si Jesus bilang Messiah. Bakit po? Kasi nga, alam nila kung saan nanggaling. So it seems like, ang dahilan kung bakit hindi nila matanggap si Jesus bilang Messiah is because hindi si Jesus yung ine-expect nila na Messiah. Nagigets niyo po, hindi pasok si Jesus sa idea na meron sila sa Messiah. Pero notice what Jesus did in response. Sabi ni Jesus sa kanila, according to our text, sabi ni Jesus sa kanila sa verse 28, sabi niya, sumigaw si Jesus habang nagtuturo sa templo, kilala ba talaga ninyo ako? At alam ba ninyo kung saan ako nanggaling? Hindi ako naparito para sa sarili ko lamang. Ang nagsugo sa akin ay tapat at siya ang hindi nyo nakikilala. Kilala ko siya sapagat galing ako sa kanya at siya ang nagsugo sa akin. From this response, mga magulang ko at kapatid, ang bagay na sinasabi dito, mga magulang, according to our text, according to this rants, makikita natin na ina-acknowledge ni Jesus yung katotohanan na totoong alam nila yung kanyang earthly upbringing. Inaamin ni Jesus, oo, alam nyo kung saan ako nanggaling. This means, hindi niya dinedenay na kilala talaga siya ng mga taong ito. Ngunit kapansin-pansin mga magulang ko't kapatid, na although kinikilala ni Jesus, na tama sila, alam nila kung saan siya nanggaling, pero nire-reiterate niya o binibigyan niyang diin yung katotohanan na hindi nila kilala yung nagsugo sa kanya. And from this point, mga magulang ko't kapatid, ito yung bagay na itinuturo ni Jesus na dahilan kung bakit hindi nila siya matanggap. Ibig sabihin, mga magulang ko't kapatid, ang kawalan nila ng pagkilala sa nagsugo sa Panginoong Jesus ang tunay na rason kung bakit hindi nila matanggap si Jesus bilang Messiah. At mga kapatid, yung pagbibigay connection na ito ng Panginoon is actually important. Imagine niyo, sinasabi ni Jesus, ang nagsugo sa akin ay yung Diyos. Ang nagsugo sa akin ay yung Diyos. Kaya hindi nyo ako matanggap bilang Messiah kasi hindi nyo siya
kilala. So para bang sinasabi niya sa mga tao, kaya hindi niyo ako matanggap bilang Mesaya kasi hindi niyo kilala yung Diyos. And imagine that, mga magulang ko't kapatid. Napaka-importante nun. Bakit po? Kasi, remember, mga magulang ko't kapatid, ang kausap dito ng Panginoong Jesus ay yung mga Hudyo. At yung mga Hudyo na to, they prided themselves o ang pinagyayabang nila, kilala nila yung Diyos. Paano nila nakilala yung Diyos? Nasa kanila yung salita ng Diyos. Pero ang sinasabi sa kanila ng Panginoong Jesus, hindi nyo talaga kilala yung Diyos. Bakit? Hindi nyo kasi alam yung kanyang salita. And from this, let me give this point. Unless we allow the Scripture na maging guide natin instead of our tradition, hindi tayo magkakaroon ng tamang pagkakilala sa Diyos. Alam niyo po kung bakit hindi nila makilala si Kristo, hindi nila matanggap si Kristo? Kasi mas binibigyan nila ng elevation o mas binibigyan nila ng halaga yung sinasabi ng kanilang tradisyon kaysa sinasabi ng salita ng Diyos. So when Jesus came, hindi nila matanggap si Jesus. Bakit po? Kasi sa tradisyon, hindi si Jesus ang tinutukoy na Mesaya. Pero sa Scripture, ang tinutukoy na Mesaya ay si Jesus. And that is why sabi sa kanila ng Panginoong Jesus, unless makilala nyo yung Diyos, unless aralin nyo yung salita ng Diyos, hindi nyo tatanggapin na ako ang Mesaya. Mga kapatid, that particular truth is seen from the lives of these people na kausap ng Panginoon. What is so alarming is, mga magulang ko't kapatid, nakikita rin ito sa ating panahon. Maraming tao ngayon ang hindi matanggap si Kristo bilang Mesaya, hindi dahil hindi si Kristo ang Mesaya. Kaya hindi nila matanggap na si Kristo ang Mesaya kasi hindi nila hinahayaan ang Scripture ang maging guide nila. Ang hinahayaan nila maging guide para malaman kung sino yung magliligtas sa kanila ay yung kanilang tradisyon at ang kanilang emosyon. And this is why, mga magulang ko't kapatid, have you ever met someone na hindi naniniwalang may mapupunta sa impyerno? Magtanong po kayo ng mga kaibigan nyo. Tanong nyo sa kanila kung may naniniwala sa kanila na mayroong mapupunta sa impyerno. There are people, mga magulang ko't kapatid, na hindi naniniwala na may mga taong mapupunta ng impyerno. Bakit po? Kasi sa isip nila, hindi ganun yung Diyos. Ang Diyos mabuti. Ang Diyos hindi hahayaang may pa-impyerno. Kasi ang Diyos ay mabuti. Without even realizing na yung Diyos na kanilang pinapakita ay hindi yung Diyos na tinutukoy ng salita ng Diyos. Kaya naman, unless na yung pagkakilala mo sa Diyos is scriptural, ay nasa Biblia, mga magulang ko't kapatid, mahihirapan kang tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. After all, bakit tatanggapin mo si Kristo bilang tagapagligtas kung wala namang mapupunta sa impyerno? Nagigets niyo po ako? Pero pag inaral mo yung salita ng Diyos, you will know that God is justice. Na yung Diyos, kailangan niyang parusahan yung kasalanan. Kasi kung hindi niya paparusahan yung kasalanan, ibig sabihin nun nagtotolerate siya. And that is not God. God is just. But at the same time, merciful din siya, mahabagin din siya, and that is the reason kung bakit pinadala niya si Jesus. Na sa ganun, sino man ang manampalataya sa Panginoong Jesus, sila po ay maliligtas. And this is why ito po yung hamon ko sa bawat isa, mga magulang ko't kapatid. Mga magulang ko't kapatid, ito po yung hamon sa bawat isa. Ipasakop po natin ang ating pagkakilala sa Diyos sa Kanyang salita at hindi sa ating nakagisnan o nararamdaman. Gumraduate na po tayo na yung ating pagkaalam sa Diyos base sa ating nararamdaman o base sa ating kinagisnan. Nakakalungkot, marami pa rin po sa mga mananampalataya ngayon, tanungin mo kung saan galing yung theology nila, sabihin nila, galing sa aking kinagisnan, galing sa aking emosyon. Ganun pa rin po yung pagkakilala nila sa Panginoon. Mga batid, ang panawagan ko po sa oras na to, let us make sure na ang ating inaasahang Diyos ay guided o galing po sa Scripture. Meron kang inaasahang Diyos, maganda yan. The question is, yung Diyos ba na inaasahan mo, yan ba yung Diyos na itinuturo ng salita niya? O yan ba yung Diyos na gawa-gawa mo lamang? And let me remind all of you, mga magulang ko't kapatid, merong dalawang klase ng Diyos sa ating buhay. Yung Diyos na lumikha sa atin at yung Diyos na nilikha lamang ng ating mga isipan. And ingat ka,
Baka mamaya, yung Diyos na nilikha lamang ng isipan mo, ang Diyos na sinasamba mo sa buhay mo. And this is why napakahalaga na bumalik tayo sa Kanyang salita. Kung paanong pinasakop ni Jesus ang Kanyang kalooban sa salita ng Diyos, mga magulang ko at kapatid, ipasakop din natin ang ating sarili sa salita ng Panginoon. Nakita niyo po ba ang Panginoong Jesus all throughout the gospel? Isang bagay makikita mo sa Kanya, lagi niyang ipinapasakop yung Kanyang kalooban sa kalooban ng Diyos. Remember the very first time, mga magulang ko, the time when He was about to die, ano po sabi niya? Panginoon, ito sana yung kalooban ko. Ang kalooban ko, wag ko na sanang inumin tong cup na to. Pero wag kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang maganap. At mga magulang ko at kapatid, kung paano ginawa yun ng Panginoong Jesus, ganun din ang gawin natin. Mga kapatid, nung nabuhay si Jesus, hindi siya gumawa ng kahit anuman that will violate the Scripture. Hindi siya gumawa ng kahit anuman para labagin yung salita ng Panginoon. Rather, He made sure na matutupad niya ito. He allowed the Scripture to be His guide. Because of what He did, because dahil sa ginawa niya doon sa Scripture, mga magulang ko at kapatid, He was able to become the Word. He was able to become our Savior. Ito po yung naging dahilan kung bakit naging tagapagligtas natin ang Panginoong Jesus. Kasi hindi niya binviolate yung salita ng Diyos. At kung paanong ito yung kanyang ginawa, mga magulang ko at kapatid, ito din ang panawagan sa atin ng salita ng Diyos. Bilang mga Kristiyano na sumusunod sa Panginoong Jesus, ipasakop din natin ang ating kalooban sa kanyang salita. Hindi para maligtas, kundi para parangalan yung nagligtas sa atin. Ipasakop natin ang ating kalooban sa salita ng Diyos, hindi para maligtas, kundi para parangalan yung nagligtas sa atin. And as I close this message, I want us to pay attention at how our text ended. Mapapansin niyo po, mga magulang ko at kapatid, na yung teksto natin, itong John chapter 6, verse 25 to John chapter 7, verse 25 to 31, nag-end through division. Ang sabi po ng Biblia, according to our text, natapos ang mga talatang ito with people being divided. After nilang marinig ang Panginoong Jesus, some of them wanted to arrest Jesus, pero others of them, mga magulang ko at kapatid, nanampalataya sa Kanya. Saying, ang sabi nila, meron pa kayang darating na mas mainam ang ginawa kaysa dito? Nahati na naman sila. But today, ang panalangin ko, mga magulang ko at kapatid, as I end this message, outreach, bawat isa nakabahagi nito, nawa, hindi tayo maging kagaya nila na na-divide. Nawa, ang bawat isa dito, mga magulang ko at kapatid, maging united tayo in recognizing that Jesus is really the Messiah. Nananawagan ako sa bawat isa, kilalanin po natin si Jesus bilang tanging paraan upang tayo maligtas. Pagsisihan po natin ang ating mga kasalanan at kilalanin natin siya bilang Panginoon ng ating mga buhay. Huwag nating hayaang magwakas din ang ating kwento sa paghahati-hati, kundi magkaisa tayo sa tamang pagkailala kay Jesus ayon sa kapahayagan ng Diyos. Tayo po ay manalangin.